Okay, let's continue our third video, no? Third video. Dito na tayo sa Matthew natin, no? Matthew chapter 6, verse 30 to 34, no? Yan ang ating babasa, no? Matthew chapter 6, verse 30 to 34, okay? Here is the message, no? Wherefore if God, no? Wherefore if God so clothed the grass, no, of the field, no? Which today is tomorrow is cast into the oven, no? shall be not much more than shall be not more than you, no? Oh, okay, sabi, ulitin natin, okay? Nag-i-struggle na naman yung mata natin, but it's okay. God is there, no? To guide me, no? Yun ang laging pagsubok sa akin, no? Dito tayo sa Matthew chapter 6, verse 30 to 34, no? Wherefore, if God so clothed the grass, no, of the field, no, which today is and tomorrow is cast out the oven, no? Shall he not much more clothed you, o ye or you, a little faith. Ito yung sinasabi ko, no? Yung mahihina ang paniniwala, no? Mababaw, okay? Tumatawag, gunagamit yung pangalan, pero mahina ang paniniwala, no? So, paano ka gagaling, no? Binabanggit yung pangalan mo, binanggit mo, pero yung tiwala mo kulang, okay? Pag tinawag mo yung pangalan niya, huwag mo sayangin kasi tumatawag ka sa kanya. Nagbibigay ka ng minuto, oras para tawagin siya, tapos hindi ka nagaling. Anong dahilan, no? Isipin mo mabuti, no? Okay? Isipin niyo mabuti, no? Verse 31, no? Therefore, no, take no thought, no, saying, what shall we eat, or what shall we think, or what, wherewith, no? Oh, wherewith, no? Ang sabi, or wherewith shall we be clothed, no? Shall we be clothed, no? Wherewith shall we be clothed, no? Verse 32, no? For after the sabi rito, for after all these things, no, on the Gentiles seek, for your heavenly Father, no, knoweth that ye or you have need of all these things, no? Kailangan daw natin lahat yan. Yung mga bagay na kailangan natin lahat. Kaya tayo nag-aalala, anong kakainin bukas, anong gusto ko, yung damit, gano'n ito, gusto ko sapatos, gusto ko alahas. Marami, no? Nakakahiya daw kay ano, yan po nangyari sa atin, okay? Ang sabi sa verse 12, no? Verse 32, no? For after all these things do the Gentiles seek, no? For your heavenly Father, no, knoweth that ye or you have need all these things, no? And sabi ko sa verse 30, but seek ye or you first the kingdom of God, no? And his transgressor, and all these things shall be added unto you, okay? Hanapin mo muna ang kapangyarihan ng Diyos, no? Ang kanyang pagmamahal, okay? Para mawala yung mga pag-aalala mo, ibig sabihin, no? Ang sabi sa verse 30, but seek ye or you, no, first the kingdom of God, and his shall righteousness, and all these things, no, shall be added unto you. Ipagkakalob niya sa inyo ng maalwan, no? Trabaho, pera, pagkain, maalwan. Kung kapangyarihan, lahat ng itatawag mo sa kanya mangyayari. Kung iisipin mo mangyayari, pag hindi, siyempre nagdadoubt ka, mahihirapan, okay? Pero pangyayari rin, kasi sinabi mo, binanggit mo. Lagi ko sinasabi sa inyo, when you need something, don't think about it. Just say it in your mouth. And when you say it, keep it that in your mind that it's gonna happen. It's gonna happen. Why? Because you say it. He wants to hear your voice. He knows what in our mind. He knows what in our heart, that we keep it here. Only God can know that. But some people can know that. The mind reader, no? Na nakakabasa ng ating kalooban. Kasi yun ang gusto mo. Yan. Alam niya, nababasa ng tao. Ganon din ang Panginoon, okay? Ang sabi rito sa verse 34, no? Last verse, no? Take therefore no thought
for the morrow shall take thought, no? for the things of itself, no, sufficient unto the day is the evil thereof, no, yan ang sinasabi ng verse 34, no. Basahin natin sa Tagalog version, okay? Nasira na yung dulo ng aking Biblia dito, napugnaw na, okay? So parang nandito pa, no, sandali, masisira po, no. Okay, basahin natin sa Tagalog version. Mateo pahina 6, no, versikulo 30 hanggang 34, no. Ito sabi rito, ngunit kung pinararamitan ng Diyos ang ganito, ang damo sa parang na ngayon ay buhay, no, na ngayon ay buhay at sa kinabukasan ay igagatong sa kalano, hindi baga lalong-lalo na kayong pinararamtan niya o kayong kakonti ang pananampalataya. Yun ang sinasabi ko kanina, no? Saglit lang po, no? Okay, tuloy po tayo, no? Tuloy natin dito sa ating Matthew, no? Pahina 6, versikulo 30 hanggang 34, no? Ang sabi rito, ngunit kung pinararamitan ng Diyos ang ganito ang damo sa parang na ngayon ay buhay at sa kinabukasan igagatong sa kalan, hindi baga lalong-lalo na kayong pararamitan niya o kayong may kakaunting mga pananampalataya, no? Huwag kayong at sabi rito, kaya huwag kayong mga mabalisa, no, sa na nagsasabi ano ang aming kakanin o ano man ang aming iinumin o ano man ang aming daramitin. Sinasabi rito, no, versikulo 22, sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga hintil, no, yamang talastas ng inyong ama sa kalangitan na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Okay? Alam ng Diyos, kailangan natin yan, no? Alright, pera, no, kailangan, pagkain, kailangan, damit, kailangan, no? Alam ng Diyos, no? Pero siyempre, itatawag mo pa rin sa Diyos, no? Kaya sabi niya, hindi ka gugutumin, hindi ka pagkukulang, bubusugin ka liglig, no? Yan sabi, pag dumatawag ka sa Kanya. Versikulo 33, no? Dapat hanapin muna ninyo ang Kaniyang kaharian at ang Kaniyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay nito ay pawang idaragdag sa atin, sa inyo. Okay, sinasabi, no? Versikulo 34, kaya huwag ninyong, no, ikabalisa ang araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay nababalisa sa kaniyang sarili, no? Sukat na sa kaarawan ang kaniyang kasamaan. Okay? Yan ang nagpapasama sa atin, yung pag-aalala, no? Kasi nawawala ang tiwala natin sa Diyos kasi nadadala tayo ng ating sariling ganito. Yan na yun, no? Yan ang nangyayari sa atin. Nawawalan tayo ng kapanatagan sa ating isip sa pagtitiwala sa Panginoon na hindi tayo pagkukulangin, hindi tayo pababayaan, tayo bubusugin. Okay? Let me read this in Spanish, okay? Okay, let me continue to read in Spanish, no? Mateo Kapitulo 6, versikulo 30 hanggang 34, no? Hice la herbia del campo que hoy es y mañana di hecha en el horno, Dios la veste así, anojara mucho más vosotros, hombres de poca fe, ¿no? Versículo 31, ¿no? No os apiñéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, ¿no? Versículo 32, ¿no? Porque los gentiles buscan todas estas, ¿no, cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Versículo 33, ¿no? Mas buscad, ¿no, primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán
anadidas. Okay, versikulo 34, last versikulo, así que no os apienes por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su apan, basta cada dia su propio mal. Okay, yan ang sinasabi ng ating Mateo Kapitulo 6, versikulo 30 hanggang 34. No? Now, let's go to the other scripture chapter and verse. No? Let me read another Matthew chapter 25, verse 21 to 25. No? Matthew chapter 25, verse 21 to 25. No? Okay, no? 25 to 21 to 25, no? Matthew chapter 25, 21 to 25, okay? Here is the message, no? His Lord said unto him, no? Well done, no? For good and faithful servant, thou hast been, may sulat ng ballpen, no? Thus hast been faithful over a few things, no? I will make thee ruler over many things, no? Enter into thy joy of thy Lord. Okay, verse 22, no? He also that received, no, two talents. No? He received 2 talents, came and said, Lord, thou deliverest unto me 2 talents. No? Behold, no, I have gained 2 others talents besides them. Okay, verse 22, no. His Lord said unto him, no. His Lord said unto him, well done, no, good and faithful servant. Thou hast been, no. Thou hast been faithful over a few things, no. I will make thee ruler over many things, no. Enter thou into the joy of the Lord. Okay, verse 24, no. Verse 24, no. Then he which had received this one, no, talent came and said, Lord, I knew thee that thou art an handmaid, no, reaping where thou, no, hast no sown, no, and gathering where thou hast not strawed. Okay, verse 25, last verse, no? I was afraid, no, and went and hid thy talent, no, in the earth, no. Lo, there thou hast that is thine, no? There thou hast that is thine, no? Basahin natin sa Tagalog version, no? Tagalog version, okay? Dito sa ating Mateo, pahina 25, versikulo 21 hanggang 25. Iris yung Tagalog version, no? Sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, no? Mabuting gawa, mabuting tapat na alipin, nagtapat ka sa kaunting bagay, no? Pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng inyong Panginoon. Okay? Versikulo 22. At lumapit naman ang tumatanggap ng 2 talento. At sinabi sa Panginoon, binigyan mo ako ng 2 talento. Narito ako'y nakinabang ng 2 pang talento. Okay? Versikulo 23. Sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, no? Mabuting gawa, mabuti ang tapat na alipin, nagtapat ka ng kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay, no? Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Okay? Versikulo 24, no? At lumapit naman ang tumanggap ng 1 talento. At sinabi Panginoon, no? Nakikilala kita na ikaw ay taong mapagmatigas, na gumagapas ka doon na hindi mo hinasikan, at nag-aani ka doon sa hindi mo sinabugan. Okay? Versikulo 25. At ako'y natakot at ako'y yumaon at aking itinungo sa lupa ang talento mo
narito nasa iyo ang iyong sarili. Inyong sarili, no? Iyong sarili. Sinasabi, let me read in Spanish, okay? Okay, let me continue to read in Spanish, no, sa ating Matthew chapter 25, versikulo Mateo kapitulo 25, versikulo 21 hanggang 25, no? Here is in Spanish, no? Yo, Señor, le dijo, no? Bien buen servio, ¿no? Y piel sobre poco has, ¿no? Poco has sido piel sobre mucho te pondré, ¿no? Centra en el gozo dito Señor, ¿no? Versículo 22, ¿no? Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, ¿no? Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes y ganado, ¿no? Otros 2 talentos sobre ellos, ¿ok? Versículo 22, ¿no? Sí, Señor, le dijo, ¿no? Bien bueno servio y piel sobre poco has sido piel, ¿no? Sobre mucho ti, Padre, entra el gozo dito Señor, ¿no? Versículo 24, ¿no? Pero y llegando también el cual había recibido un talento, dijo, Señor, te conoce, ¿no? Te conoce que eres, ¿no? Hombre duro que estegas donde di sombraste y recoges donde no esparciste, ¿no? Versículo 25, ¿no? Por lo cual tome mi Dios y fue y esconde tu talento y la tierra aquí tienes lo que es tuyo, okay? Yan ang sinasabi ng ating Mateo kapitulo 25 versikulo 21 hanggang 25, no? Now let's go to the other scripture chapter and verse, no? Basahin muna pala natin to, no? Nalampasan natin tong isang to sa God promises do sa ating unang Mateo, no? Ito yung ating God promises. Magaling at napansin ko agad, no? Nasa ikalawang Mateo na tayo, no? So itong sabi sa ating God promises, remember the one we read in the sa ating tawag dito sa ating devotion healing prayer, ang title peace, no? Dito po ang title dito, no? The 20 essential qualities. Okay, yan po ang title, no? But halos pareho ang ibig sabihin, no? Dito sa ating April 19, no? Year 2026, the holy fourth month of the year, no? April 19, no? Seek first, no, the kingdom of God, His righteousness, in all these things shall be added unto you, no? Matthew chapter 6, verse 33, but we read verse 30 to 34, no? When you live to please God, no, and to keep the inner person healthy, no, you discover that life gradually becomes unified, no? Instead of running here and there, no, trying to do everything and please everybody, no, you calmly face the challenges, no, of each day without feeling pulled apart, no. You find it's much easier to make decisions because life is centered on one thing, no, seeking first the kingdom of God and His righteousness, no. He will be added unto us. Yan ang ibig sabihin, no. Dito hanggang ang righteousness lang, no. Pero nasa Bible, binasa natin, He will be added unto us. Di po ba? So, balikan natin, focus tayo ngayon sa ating Matthew, no? Matthew. Hindi na tayo sa Matthew. Ano na tayo? Acts na po tayo, no? Acts na, no? Nabasa natin dalawang Matthew, no? Binasa lang natin yun kasi napansin ko na agad. Yung isa malayo na, sikalawang video na tayo, okay? Yan po ang mga nangyayaring mga challenge sa atin, no?
na dapat ay mabasa pero hindi natin mabasa sa oras na, no? So dito tayo sa ating Acts chapter 2 verse 42 to 47, no? Acts chapter 2 verse 42 to 47, no? And I continued steadfastly in the apostle, no, doctrine and fellowship, and in, no, breaking of Israel, and in prayers, no. Verse 43, and fear came upon every soul, and many wonders and signs were done by apostle. Verse 44, and all that believed, no, were together and had all things commons, no? Commons, no? Verse 45, no? Verse 45, okay? Verse 45, and sold their possession and goods, no? And parted them to all men, no? And every man had need, okay? Verse 46, no? And they continuing daily with one accord in the temple, no? And breaking bread, no? From house to house, no? Did eat their meat with gladness and singleness of heart, okay? Verse 47, no? Praising God and having favor with, no? And having favor with all the people, and the Lord added to his charge, no, daily such as should be saved. Okay? Yan ang sinasabi ng ating Acts chapter 42 hanggang verse 47. Okay? Supposed to be hanggang 46 yan kasi sabi ko sa inyo 5 verses. No? But sometimes I see one more verse, so I add it. Why should we leave one verses? No? Sa iba nga, sa turo ng mga pastor sa iba't ibang church, no? 2, 3, no? Bigay sa atin ng Diyos iba, kakaiba, okay? Nagiging 2, minsan isang chapter binabasa natin, di po ba? Ganun nangyayari, no? Hindi tayo pwedeng pigilan ko sarili ko kung yun ang gusto ni Lord pabasa, binabasa natin. Maaring nagkamali ako, pero sabi ni Lord, basahin mo. No? Yun ang gusto niya, itinutulak niya ako doon sa hindi ko nahanda na gusto niyang ihanda at basahin ko sa iyo. Yun ang nangyayari dito, okay? Kaya sabi nga nung iba, i-guide ka pa, ituturo pa sa iyo ang tamang dapat mong gawin, okay? Hindi dahil gusto mo lang gawin. Yan po nangyayari minsan sa akin, okay? Now, let me read this in Tagalog version, okay? Tagalog version, no? Mga Gawa pa na 2, versikulo 42 hanggang 47, no? Ito pong sabi rito, no? At sila'y nagsipanatiling matibay, no? Sa turo ng mga apostol, no? Okay? At sa pagsama-sama, no? Sa puputol-putol ng tinapay sa mga mananalangin, no? Sa mga pananalangin, okay? Sa pagdarasal, ibig sabihin, no? Kumbaga nangungumunyo, di po ba? Versikulo 43. At ang takot ay dumating sa bawat kaluluwa, at ginawa na ang marami ng kababalaghan at tanda sa pamamagitan ng mga apostol, no? Versikulo 44. At ang lahat ng mga nagsisampalataya ay nagkakatipon, at ang lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan, okay? Versikulo 45. At ipinagbili nila ang kanilang mga pag-aari at kayamanan, at ipinamahagi sa lahat ng ayon sa pangangailangan ng bawat isa, okay? I-donate nila, ganun yun, kasi marami naman sila, no? Maluwag sila, no? Versikulo 46. Versikulo 46. At araw-araw sila'y nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo, no? At sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay, at nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak at may katapatan ng puso, no? Versikulo 47, no? Na nagpupuri sa Diyos, no? At nagtatamo ng paglingap sa buong bayan, at idinaragdag sa kanila
ng ang Panginoon araw-araw yaong nangaliligtas. Okay? Dinarat sa kanila yaong mga naliligtas. Okay? So, let me read this in Spanish. Okay? Okay, let me continue to read in Spanish, no? Hechos Kapitulo 2, versikulo 42 hanggang 47, no? Ito sa Spanish, no? Perseveraban, no? Perseveraban, no? En la doctrina de los tros en el partimiento del pan y en las oraciones. Versículo 46, ¿no? Y sobrevino tenor y toda persona y muchas, ¿no? Maravillas y sandales eran hechas por las apóstoles, ¿ok? Versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos y tepan en común todas las cosas, ¿no? Versículo 45, ¿no? Y vendían sus propiedades, ¿no? Y sus bienes y lo repartían y todos según la necesidad de cada uno. Okay? Versículo 46, okay? Y perseverando unámenes cada día, ¿no? En el templo, en partiendo el pan en las casas, ¿no? Comían juntos con alegría y sanciales de corazón, ¿ok? Versículo 47, ¿no? Alabando a Dios y teniendo favor con todo al pueblo, y el Señor añada cada día en la iglesia los que habían de ser salvos. Okay? Yan yung ating Hechos, no? Yung ating Acts sa English, no? Hechos Kapitulo 2, versikulo 42 hanggang 47, no? Now, let's go to the other scripture chapter and verse, okay? Dito tayo sa Romans, no? Chapter 4, verse 6 to 10, no? Romans chapter 4, verse 6 to 10, okay? Here is the message, no? In Spanish, no? Romans chapter 4, verse 6 to 10, no? Here is the message, no? Even as David so described with the blessedness of the man, no, unto whom God, no, imputed righteousness without works, no. Verse 7, no, saying, blessed are they, no, whose iniquities, no, blessed thou whose iniquities are forgiven, and whose son and whose sins, no, are covered, no? Ang sabi ito, whose sins are covered, ang sinasabi, no? Natatago, ibig sabihin, no? Verse 8, okay? Blessed is the man to whom the Lord, no, will not impute sin, okay? Verse 9, okay? Verse 9, no? Commit this blessedness then upon the circumcision only, or upon the circumcision, no, also. But for we say, no, that faith was reckless, no? Sandali. That faith was reckoned to Abraham for righteousness, no? Verse 10, last verse, no? How was it then, no, reckoned, no? Often he was circumcision or in circumcision, no? Has in circumcision but in circumcision. Okay, yun ang sinasabi ng ating Romans chapter 4 verse 6 to 10. Okay, basahin natin sa Tagalog version, no? Tagalog version, no? Mga taga-Roma, pahina 4, versikulo 6 hanggang 10. No? Ito sa Tagalog, no?
Gaya naman ng sinasambit ni David, no, na kapalaran ng tao, no, at sa kaniya'y ibinibilang ng Diyos ang katuwiran ng walang mga gawa, okay? Na mga walang mga gawa. Versikulo 7, no, na sinasabi, mapapalad yaon ang kanilang mga no, pagsalangsang sa pagsalangsang na ay ipatatawad. Sa pagsalangsang ay ipatatawad, no, ang kanilang mga kasalanan ay nangatatakpan. Okay, versikulo 8, no, mapalad ang tao na sa kaniya'y hindi ibinibilang ng Panginoon ang kasalanan, no. Versikulo 9, no, sinasabi ng mga baga ng kapalarang ito tungkol sa pagtutuli o tungkol naman sa di pagtutuli, no, sapagkat sinasabi natin kay Abraham ay ibinilang na katuwiran ang kaniyang pananampalataya, no. Versikulo 10, no, paano ngang ito'y ibinilang nang siya'y nasa pagtutuli o sa di pagtutuli, hindi sa pagtutuli kundi sa di pagtutuli, okay? Binyagan o hindi binyagan, parang yun ang sinasabi dyan, no? Let me read in Tagalog version, okay? Spanish version, okay? Okay, let me continue to read in Spanish, no? Dito tayo sa ating Romanos Kapitulo 6, versikulo, Romano Kapitulo 4. Romano Kapitulo 4 pala tayo, no? Romano Kapitulo 4, versikulo 6, no? Ito sinasabi rito, no? Como también David habla de la bienaventuranza del hombre bueno, Dios atribuye justicia sin obras, okay? Versikulo 7, no, diciendo bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, no, y cuyos, no, pecados son cubiertos, no, pecados son cubiertos, no. Versikulo 8, no, bienaventurado la varón y quien el Señor no inculpa di pecado. Versikulo 9, no, es pues está bienaventurado solamente para los de la circuncisión y también para los de la incircuncisión, porque decimos que Abraham le ha contada la fe por justicia. Versikulo 10, das versikulo, no, como pues le fue contada esto estando en la circuncisión o en la incircuncisión, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión, okay? Yan ang sinasabi sa Spanish, okay? Hirapan tayo magbasa ng Spanish, but it's okay, no? Now, let's go to the other scripture chapter and verse, no? Okay. Magpo-fourth video na naman tayo, okay? Let's go to our fourth video. Subukan pa natin to. Baka ito naman maiksi lang isang to, no? Philippians chapter 2, no? Ito ang ating pan-daily bread na, okay? Pan-daily bread na natin to, no? Okay? Sandali, no? Alright, saglit lang po. Okay, let's continue another video. Fourth video tayo, okay? Let's go, no? Huwag tayong mapagod, huwag tayong manghimagod, okay? Kung hindi maghandog tayo ng taos puso sa ating kalooban, okay? Let's go to our fourth video.